Matapos ang pag-approve ng Pangulo sa 2 trillion pesos na Re-Horizon 3 AFP Modernization Program, kung saan paglalaanan ng humigit kumulang 200 billion pesos bawat taon ang ating hukbong sandatahan, pinahayag ngayon ng Department of National Defense sa isang press statement na ang Philippine Navy ngayon ay magbi-build up ng isang sustainable naval fleet o magpaparami ng mga barkong pandigma upang mas epektibong maisagawa ang mandato nito, ang pagprotekta sa ating soberanya. Bagamat walang karagdagang detalye na ibinigay ang press statement ng Department of National Defense, dahil maaring sensitibo ang mga impormasyon patungkol dito, tanging si Pangulong Ferdinand Marcos at Department of National Defense lamang ang maaaring maglabas ng mga opisyal na pahayag hinggil sa mga bagong mangyayari sa pagtupad ng AFP Modernization Program. Sa pagsabing mag-build up ng sustainable naval fleet, ito ay malinaw na nangangahulugang magkaroon agad ng pagbili ng mga bagong mga frigates, maliban sa mga paparating na 10 barko mula South Korea at Indonesia. Ang dalawang mas malalaking mga frigates na inaasahan nating bilhin sa mga huling bahagi ng Horizon 3, ay tila mauna itong bibilhin ngayon sa earlier part ng Horizon 3, at maaring ganun din ang dalawa pang mga karagdagang mga corvette. Sinabi ni Secretary Gibo Teodoro na sa pagbili ngayon ng Pilipinas ng mga bagong mga kagamitan, ayaw niyang gagawin ulit sa Pilipinas, ang tratuhin itong parang konsumidor lamang. Magpapakita umano ang Pilipinas ngayon ng pagka-stricto sa mga requirements nito, at hindi na pwede ang nakasanayang ang manufacturer ang masusunod sa kung ano ang ilalagay na mga armas at sistema sa loob ng mga barko. Nagbabala din siyang ipatupad ang penalty sa mga delay na mangyayari sa delivery ng mga kagamitan. Maliban sa pagbili ng mga barko, inaasahang aarangkada na rin ang pag-fully armed ng dalawang Jose Rizal class, kung saan noong nakaraang taon lamang nalagyan ng anti-ship missile simula nang ito ay na-deliver sa bansa noong 2020. Inaasahang may sakatuparan na ang pagkabit ng Air Defense Missile System, na siguradong ang MICA Vertical Launch System ng France ang kukunin ng ating Navy. Di rin imposibleng kunin ng Philippine Navy ang Aselsan Gökdeniz Close-in Weapon System ng Turkey, bilang last line of defense ng mga warships na ito. Ang dalawang corvette mula sa South Korea ay inaasahan na ring fully armed at magiging fully capable na ito kapag mag-umpisa na itong maglayag dala ang bandila ng bansa. Ang mga fitted for but not with na mga weapon system ng 6 na offshore patrol vessels ay inaasahang kumpleto ito pagdating sa bansa. Ganun din ang dalawang mga bagong landing platform dock mula sa Indonesia, na inaasahang magkaroon ng limited offensive and defensive weapon system bago ito i-deliver sa 2025. Inaasahan na rin nating totoo nga ang mensahe ng pinakitang larawan ni Senator J.V. Ejercito, na hawak-hawak ang miniature model ng F-16 Fighting Falcon. Nagiging matunag na din ang pag-arangkada ng submarine project, na akala ng karamihan ay sa huling bahagi ng modernization program ito gagawin, ngunit bigla na lang inaprubahan ng Pangulo noong nakaraang araw, ang pagbili nito. 3 bansa pa rin ang magkatunggali dito, ang South Korea, France, at Spain. Marami pang mga bagong mga balita na inaasahan nating lalabas sa susunod na mga araw, na tiyak na ikatutuwa natin.